General Torre, hinahamon kita. Hinahamon kita, General Torre. Nag-iisip ka ba sa iyong filing of charges kay General Dado? Nag-isip ka? And that is start of revolution. Yun sanang iniisip niyo, yung kapakanan ng taong bayan, hindi kapakanan ng mga iilang taong demonyo. At Pangulong Marcos, kung hindi mo winalang hiya ang taong bayan, hindi lilitaw kami ni Supremo. Hindi lilitaw ang FGF. Kung bago ka lang dito sa NTPH, maaari bang makahingi ng isang like at subscribe? At huwag kalimutan pindutin ang notification bell para ma-notify kapag may ganito tayong upload. Salamat kabayan! Tulog tayo ng daigdig. Filipino Guerrilla Forces. Pakibasa nga, Filipino Guerrilla Forces. Ang layunin ito ay protektahan ang taong bayan, ang ating lupain, dahil ang ating gobyerno, ang inaatupag, ay puro politika. Gago. Number 1 yun, pag nagago ko sa inyo. Wala kayong ibang iniisip kung hindi tirahin yung tumitira na laban sa inyong pagnanakaw sa gobyerno. General Torre, hinahamon kita. Hinahamon kita, General Torre. Nag-iisip ka ba sa iyong filing of charges kay General Dado? Nag-isip ka? And that is start of revolution. Taong bayan ang kinakalaban mo. General Supremo ay siya lang nagre-represent ng taong bayan. Naintindihan mo ba? Paano kung kami ay pumunta sa krami lahat ng sambayanang Pilipino? Tayong mga sambayanang Pilipino, huwag tayo magpagago. Takutin mo yung kami mag-file ng charges? Sige nga! Wala na kayong ginawa kundi manakot. Ang isipin nyo, Philippine National Police, ang isipin ninyo, wala na ang kaban ng bayan natin. Yun dapat ang protektahan nyo. Hindi yung taong bayan na sumisita sa nangyari sa ating bansa. Yun sanang iniisip niyo, yung kapakanan ng taong bayan, hindi kapakanan ng mga iilang taong demonyo. Mag-isip ka nga, General Torre. Magmula doon sa KOGC, isa kang utusan, hindi nagagamit yung pagkahiniran mo. Gamitin mo yung pagkahiniran mo. Huwag kang magpapadikta. Mayroon kayong responsibility sa taong bayan. Hindi lang kung inutusan ka ng Pangulong Marcos ay susundin mo. Paano ang taong bayan? Paano ang taong bayan? Baliwalain nyo na lang? Wawalangyain nyo na lang ang taong bayan? Kami ni Supremo ay nagsasalita in behalf of the Filipino. Tingnan nyo Nabuo namin ang Filipino Guerrilla Force April 9. Dahil naisip namin na ang gobyerno natin ngayon ang inatupag ang kanilang political opponent, pabagsakin in preparation 2025 and 28. Hindi nyo ba nakikita yun? Philippine National Police? Hindi nyo ba nakikita yun? Ang dami ng galit ng kapwa nyo pulis sa ginagawa ninyo. Wala na kayong moralidad. Ginamit na kayo ng mga demonyong nasa gobyerno ngayon. Sige, ikulong nyo kami lahat. Kasi lahat naman kami galit sa gobyerno Almost, hindi ko sinasabi mga bulag at bingi na mga taong bayan na hindi nakikita ang korupsyon. Ang abuse of power. Nakulang ng tubig. Okay. Nakulang ng tubig sa galit, Narco politics. Communist in Congress. Ang ating presidente hindi napapapa-drug test because positive. And of course, the First Lady. Magpa-drug test kayo para
ang duda ng taong bayan ay mawala. Now, kung hindi kayo nag-undergo ng drug test, still sa isip nila, mga durugista kayo. Biruin nyo, Pangulo kayo ng Pilipinas, adik ka. Ang sinasabi nga sa narinig ko, ang pamilyang Marcos adik. Hindi nyo ba nakikita, General Torre, na ang inyong, kayong CIDG, CIDG. Kayo mga CIDG, ang trabaho ninyo, protektahan ang taong bayan. Ha? May tumatawag. Protektahan nyo ang taong bayan. Bantayan nyo ang ating kabanang bayan. Ang komunista nasa Kongreso na. Naimbestigahan nyo ba yun? Alam nyo ba ang nangyayari? Baka pagdating ng panahon kayo naman ang unahing papatayin Kasi kami, retired na kami Pag na-take over, una pupugutan ng ulo, kayo mga pinuno ng kapulisan at kasundaluhan. Dahil kayo ang unang kalaban nila. Hindi nyo ba naisip yun? Bakit hindi kayo mag-focus sa ganong problema? Bakit nakapokus kayo sa mga nagsasalita laban sa gobyerno na tiwali? We are a democratic country. Ha? May kalayaan tayong magsalita. Anong ikakaso mo, Torre? Anong ikakaso mo? Ha? May ginawa bang kasos pa laban sa iyo? O what I mean, may mga salita laban sa iyo? O marami kami sinabi sa KOGC, ang yabang mo, may tsukbit ka pa ng Armalite. Ha? Ako nga, sa kagubatan, naglalakad ako. 45 lang ng dala. Tuloy natin, Akala ko, nagugulo na yung aking ang aking signal. Jeep. Dito natin Jeep. Dito natin na tayo ay para sa bayan. FGF. Dito natin mapatunayan na tayo ay para sa bayan, walang iwanan. Mabasa ko nga lahat dito sa inyong komentaryo na walang iwanan. Kasi ngayong siklab ng inyong damdamin sa aming mga nababasa ay aming sinusundan lang yung pagsiklap ng damdamin nyo dahil ayaw namin maagrabyado ang Pilipino. Kung walang tatayo bilang pinuno, kami ni Supremo tatayo bilang pinuno para lang ipagtanggol ang taong bayan. Lahat tayo mamamatay. Tandaan nyo yan. Lahat tayo mamatay kung magpapatalo tayo sa takot. Imbitahan mo kami, General Torre. Pag hindi nyo kami inimbitan, kami ang pupunta dyan. Taong bayan kami, may karapatan kami magsalita. And all politicians or all in the government, they are subject for criticism because yung pera ninyo na sinisweldo nyo ay galing sa taong bayan. At now, ang taong bayan ang inyong boss. Di ba sabi ni dating nasirang Pangulong Aquino, kayo ang boss ko. Sabi ni dating Pangulong Duterte, kayo ang mga sir namin dahil kayo ang nagbibigay ng sweldo sa amin. Ngayon, baliktad na kay Marcos. Si Marcos na ang maging boss. Kami ang naghalal dyan 6 million ang itinulong ko sa Pangulong Marcos. Dahil ang alam ko na ang Marcos gusto kong mabawi ang pangit na pananaw ng ibang tao sa Marcos. Kaya ako naawa. Tumulong ako. At may witness diyan. Sino ang witness? Si Martin Araneta na iyong bayaw. At ang iyong si Secretary Lagdamio, alam nila na pag-usapan na natin.
Napakademonyo talaga ang administrasyon na yun. Napakawalang hiya nyo. Alam nyo, mga kababayan ko at Pangulong Marcos, kung hindi mo winalang hiya ang taong bayan, hindi lilitaw kami ni Supremo. Hindi lilitaw ang FGF. Kayo rin ang naging dahilan na lumakas kami sa galit nila. Magkasama tayo before the campaign period. Alam ninyo lahat yan. Ha? Alam ninyo. Nasa Mandaluyong tayo, nandoon ako. Kasama ko si General Samonte. At ang isang grupo ko, yung KBL, Kilos ang Bagong Leader ng Lipunan, binastos yun, binaboy nyo. Ang Los Biminda, na kasama rin namin, na tumulong sa inyong grupo. Anong ginawa nyo? Winalang hiya nyo. Naghirap ang ibang kasama namin. Dahil sa inakala namin, ikaw, Pangulong Marcos, na gusto namin matulungan. Dahil nga, mahal ko ang Marcos Sr. Malaki ang utang na loob ko. Pero anong ginawa nyo? Para alam na, yan na lang namin kung manalo ka. Pero ito ang masaklap, mga kasama. Ha? Si Inday Sara, hindi ka rin mananalo kung walang Inday Sara. Ang nagdala sa iyo, ang Vice President, si Inday Sara, nagdala o. Tapos ngayon, ang ganda, di ba? Alam niyo siya, kaya nga ako ang asawa ni Inday Sara, putang na, pagsasapukin ko kay lahat. At saka para maging strong yung ating campaign period. Pero after the election, nanalo kayo, ginago nyo na talaga si Inday Sara. Binabo nyo. Philippine National Police. Si Colonel Grahildo. Isa lang siya. Pero bakit? Bakit? Philippine National Police lang ba kaya ng Congress? Bakit yung IEP hindi nyo i-contempt? Kung talagang matapang kayo, isa na lang, wala na silang kapangyarihan, wala na silang karapatan magsalita. Nanawagan ako sa PNP leadership. Bakit? Active ito si Grahildo. O wala problema kay General Wilkins Villanueva. Retired na eh. Wala na kayo pakialam. Pero yung mista niya, ha? Yung mista niya, naghahanda na sa inyo. Pagtutuliin kayo dyan sa Congress. Ha? Nag-iisip ang mista ni General Villanueva. Ha? Pag tinuli kayo dyan sa Congress, aywan ko lang. Ha? Galitin nyo pa, galitin nyo. Bakit Colonel Grahildo na mabait na pulis officer na nagserbisyo ng ilang taon na, more than 25 years in the service, tapos gaganunin lang ninyo, kayo na sa Congress, paikot-ikot lang na taso. Alam mo, General Torre, ikaw isang general ng PNP na sunod-sunuran. Wala kang panindigan sa sarili. Ha? Para rin katulad ni General Lupina, no? Sa PGMC. Sunod-sunuran lang siya, hindi siya nanindigan. Kahit binabatikos na siya, ayon pa rin siya. Walang problema kasi general. Punyet ang pagka-general niya, wala namang gamit. I'm sorry for my words. Kasi nga, yan ang totoo. Ha? Yan ang totoo. Mag-ingat ka, delikado. Mawalan ka ng pension. Delikado, ipakulong ka. Putang ina. Nabuhay pa tayo sa mundo kung natin panindigan. Ako, nakahanda ako makulong. Basta ang ginawa ko ay para sa bayan. Ang aking karapatan. Ayaw kong masabi na umatras ako sa aking paniniwala. Ha? O lahat kayo. Kung talagang matatapang kayo,
Huwag kayong gumamit ng batas. Magharap tayo sa labas. General Torre, makita tayo sa labas para mag-appear. Takina mo. Tapang mo lang kasi may tao ka. Subukan mo dalawa tayo. Makita tayo. Or magdebate tayo. Ha? Hindi mo nasuntukan? Ilang taon mo na ba? Siguro mayroon kang 54 years old. O pwede, 10 years difference. Kaya pa yan. Ha? General Torre, pulis ka na sunod-sunuran. Nako, pag nakaharap mo si Supremo, baka kaliwang suntok sa'yo, lumipad ka. Hinamon kita, General Torre. Alisin mo yung uniforme, magsuntukan tayo. Tangina, pulis ka. Sunod-sunuran ka sa mga congressman. Bakit? Sila ba may hawak batas? Susunod ka sa kanila? Sino nagutos sa'yo? Si Marcos? Si Tambaloslos? Pwede ba yung ganon? Mag-utos yung presidente at mag-utos yung Congress? Di ba may sariling command, may sariling disposition ang Philippine National Police? Therefore, disposition nyo yun, ay hindi kayo nag-iisip. Mga naniniwala sa katotohanan, mga FGF, please share my vlogs to all Filipino na baka sabihin nila ang FGF umaatras. Walang atrasan to at walang iwanan.